Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Nako po, Corina Sanchez may pasabog na. Sinupalpal itong si Auntie Claire. Nako po, totoo kaya ito? Kung Erice, talagang may hamon kay Auntie Claire. Huwag kang magtatago. Huwag kang aalis ng bansa pagdating ng 2028. Nako po mga kababayan, panoorin po natin paano nataranta at nag-aburido sa takot itong si Auntie Claire. Talagang nasupalpal dito sa bilyonaryo. Talagang si Corina, ibang bumirada ito. Totoo kaya na nabira si Auntie Claire? Binira ni Corina? Tignan po natin kung Erice, hindi na nakapagpigil. Talagang sumabog na sa galit ito. Talagang nasampal ng katotohanan itong si Yusek Claire Castro na vlogger ng palasyo na pinagmumulan ng fake news. Ito yung sinasabi ng mga komento na basher na Auntie Claire. Kaya dito, pakinggan po natin paano nabuljak si Auntie Claire dito. Ito na po. Nakakagulat po ito mga kababayan. Pagod na kami mag-imbestiga. Meron na namang bagong iimbestigahan para himayin ang mga pinakahuling kaganapan. Sa isyong ito, makakasama natin ngayon Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kong Egay, maraming salamat. Good morning. Good morning. Nandito ka ngayon. Ma'am Corina. Okay. Teka Yes. muna, yung unang-una. Una lang, tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko, hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain. Kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ayan mga kababayan, simula pa lang, nabuljak na si Auntie Claire kasi nga, tila hindi maunawaan at maintindihan ang sinasabi ni Erice. Kaya nasampal ito. O, pakinggan nyo pa. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya may Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang. Salita lang. So, Ayan mga kababayan, nakita nyo puro bola, puro budol. Mapupunta na naman sa racket yung panaginip ni Dayonyor. Na talagang si Auntie Claire naman ay mensahero na nabubuljak. Walang natutupad sa mga pangbubudol ni Dayonyor. Itong sinasabi ni Erice na makukulong na sila. May ipapa-aresto na. Ayun pala si Marcoleta. Yawa. Grabe no. Ay nako, yari na. Tignan natin. nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko, pahayag yan ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila dyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung alam lang. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. O ayan mga kababayan, ibig sabihin si Auntie Claire laging tulog sa pansitan. Hindi alam ang nangyayari. Sasabihin niya wala nang krimen, walang baha, bumababa na.
Payapa ng Pilipinas, wala nang nagpupulburon. Yawa. Bayot. Yun ang sinasabi ng mga komento, mga kababayan eh. Parang laging lutang. Eh sabi ni The Junior, yung susunod daw na i-endorso niya, dapat daw ay singgaling niya. Yawa. Mga kababayan, ano? Yung magaling sa ekonomista, yung susugpuin ang korupsyon. Yawa. Yari, tuloy natin ito. Manggigigil kayo eh. Halos lahat Pwede pagkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yon. Alam mo na kailangan kasi may balik eh. Ayun mga kababayan, binabanatan na ni Corina si Mema. Hindi si Mema Alicia ha. Mema ICC. Impactang Claire Castro. Yawa. Ito yung sabi ni Manang Aimee ha. Eh, sinasabi lang natin. So, ibig sabihin, Mema. Mema sabi lang si Auntie Claire. Ay, yawa na. Nabanatan na. So, Pero, kasi alam mo, pag yung, ano ba, yung misis ko, dadaldal, para tahimik na lang, hindi na akong bikibo. Pareho kami dyan, ikaw. Relate. happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin yan sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kontrolado monopolyo ng iilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor, at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all eh. So kahit di makuha yung basura, binabayaran sila eh. Ako tingin ko, we are producing 10,000 tons of garbage every day dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. At yung... Pero fully paid. Pero fully paid. Ang mga... Tapos the rest, nasa mga kanal, nasa mga kalsada, nasa mga bakanting lote. Paano napupunta Nasa sa creek. Yes. Kasi tinatambak yung basura sa kalsada eh. So merong mga yung nangongolekta ng mga, ang tawag doon, bulasi. So yun, pagka binuksan na yun, kakalat na yun, pupunta na sa mga drainage. Pag umulan, pupunta sa drainage. Yung mga aso, kakalkalin yun, mga bata. So, Ayan mga kababayan, ng panahon ni Tatay Digong mga kababayan, maayos po ang drainage system, garbage management, may disiplina yung mga tao at hinuhuli po yung mga nagtatapon kung saan-saan. Pero ngayon mga kababayan, tila may masabi lang. Sasabihin ng Claire, nako po, yung Geraneta, hindi na bumaha. Kasi ginawan na, sabi na ni The Junior, ginawan na yan ng sinlaki ng tao na mega pipeline. O, di ba? Ayun, wala pala. Nung nakita natin, hanggang mata yung baha. Sabihin ng Claire, nako, sabi ng mga tao, bumaha pero nawala agad. Nek mo. Sabi ni Erice, Mema. Yawa. Ay, nako, magugulat talaga kay Auntie Claire. Laging sapak dito. yan yung tingin ko, 40% ng mga basura napupunta lang yan sa mga creek. Tapos pagka tag-ulan, pagka bagyo, dadali niya sa
Manila Bay o sa ibang mga sa dagat. Kaya nga ayon sa Bloomberg, sa pag-aaral nila, 34% ng plastic pollution sa ocean galing sa Pilipinas. What? Oh, yung India pangalawa sa atin. Number one tayo? 34%. 34%. 12% lang yung sa India, 1 billion yung population nila. Ang sa China, 3%. The rest of the world, 12%. Pero ang Pilipinas, maliit na, 34% ng basura galing sa atin. Okay. Pangalawa, disposal. Kasi hanggang ngayon, primitive pa rin tayo. Ang Singapore, mga 5,000 tons of garbage lang everyday. Pero 4 yung disposal site nila. May waste to energy sila, may sanitary landfill sila. Ang Vietnam siguro mga 5,000 tons a day din. Pero ang 4 din o 3 yung kanilang disposal site. Doon lang tayo nakakonsentrate sa Rodriguez, sa Rizal. Hindi tayo makapag-develop, walang political will ang gobyerno para makapag-develop ng modern waste disposal facility. Ayan na ang sagot sa tanong natin, Alam mo, Willard. I've been in Metro Manila Commission before. Ayan mga kababayan, tapos ang inaatupag yung mga racket-racket. Yung impeachment. O bali-balita si Sara, may warrant of arrest na. Inaantay lang po yung kumpas ni Dayonyor kung kailan nahuhulihin. So dito, nagkakabulyakan na. Mema talaga. Tignan nyo. Nag-start ako doon from the ranks hanggang maging chief of research, hanggang maging area manager. As far as 40 years ago, may plano na for composting plant. Pero hindi natutuloy lahat. Hindi natutuloy lahat. Hindi. Hindi siguro natutuloy lahat, 'di ba? Hindi natutuloy lahat kasi walang kikita. Hindi talaga matutuloy yung pag wala silang kinita. Partly, pero tingin ko, kasi yung population natin, yung mga urban center, lumalaki talaga, hindi naman napipigilan. Yung urban planning, yun din yung isang malaking problema. Kaya nga may proposal ako sa Congress, matagal ko na yan, pinaglalaban, siguro mga 20 years na. Meron namang provision sa Constitution na pwedeng gumawa ng mga regional governments. Dito sa Metro Manila, kailangan natin talaga may regional government, may governor, para alam natin kung sino yung in charge dito. Dito, hindi. Yung Metro Manila Commission, merong 17 mayor na may kanya-kanyang kaharian. Kung may mga problema, hindi sila madisiplina. Ngayon, kung merong governor, meron talagang magmamanage ng mga urban centers. Nasa constitution natin yan. Basta mga highly urbanized metropolitan areas, pwede naman gumawa ng regional government. Parang sa Tokyo, di ba, may regional government. Gano'n. So, dapat systemic yung problema, dapat magbago ng sistema. So hindi kaya ng MMDA sa ngayon, sir, no? Kasi, susceptible sila sa mga, ng mga mayor. Siyempre, lalo na sa mga mayor, siyempre, may maraming political considerations na nababaliwala yung mga technical considerations. Hindi dapat ang mga mayor, ang feeling ko, dapat may managot. Hindi po ba dapat ganun? May managot. Kasi if you just assign it to them, it's within their mandate. Oh. Well, we can see na walang nangyayari. Ano? So Kasi, dapat siguro hindi ba ma-fine sila? Meron namang mayor na effective. Pero kung dito naman, kasi yung waterways natin tuloy-tuloy yan, yung highway natin tuloy-tuloy yan, yung maraming yung disposal na yan, iisa lang yan. So dapat talaga merong isang metro body na nagsusupervise sa lahat. A separate body. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, yung creek, magagaling sa Valenzuela, papunta Caloocan, papuntang Manila. Hindi mo alam kung kanino galing yung basura eh. Di ba? Yung iba galing pa sa Bulacan. Di ba? Yan yung dapat talaga merong isang Metro Manila government na nag-aayos itong lahat na ito. Pati yung mga nagtatayo sa mga creek, yung mga Ayan mga kababayan ko. Ngayon kasi mga kababayan, puro kabig-kabig lang. Wala pong napupunta sa mga taxpayer. Ang pinagmamalaki nila, 20 petot na bigas. Puro pinepetot-petot tayo. Yawa talaga yari ang mga
Ay nako, si Marcoleta nagdurusa ngayon. Pero isang araw, lalaya yan mga kababayan, tignan nyo. Tapos sa Vice President na, nako po, yawa kayo. Magtago na kayo pag si Sara at Marcoleta ang susunod na nasa Malacanang, yari kayo. Factories, kahit ng mga malls, kung makakaabala na sa waterways, dapat yan, yung urban planning talaga, nakacentralize sa isang metropolitan government. Hindi po ba dapat sa DENR yan? Well, wala silang wala silang may local government autonomy. Wala silang magagawa para sa mga local government. Kaya kasi ang aking proposal, magkaroon ng metropolitan government talaga na mag-aayos nitong lahat. At yan ay na-project na ng 1987 Constitution. Kaya nga mayroong provision doon sa Constitution na yung mga highly urbanized metropolitan areas pwede nang gumawa ng metropolitan government. Ayan. Habang hinihintayan kong, ano yung tingin yung pinaka-immediate at effective solution dito sa problema sa basura? Kasi di ba may Solid Waste Management Act. Ano kasi Alam nyo, ang pinaka-solid na magiging batas, ihigpitan ng mga tao, na mga swail na kung saan nagtatapon, higpitan ng batas, hindi kengkoy-kengkoy. Mga estas barabas, huwag magnakaw. Gawin ang trabaho, huwag ibulsa ang mga pera. aspeto ng batas ang tingin yung hindi pinatutupad talaga? Ang problema dyan yung enforcement. Hanggat wala tayong metropolitan government, mahihirapan talaga mag-enforce. Makikita nyo yan. Ang tagal na yan. Tuwing mabaha, yan ang pinag-uusapan, pero hindi naman nabibigyan ng solution. Sistema yung problema. Okay. Flood control project nga lang, wala pa rin nangyayari. Bago na naman ito. Palagay mo ba may mangyayari dito? Kaya kita mo yung merong ang Metro Manila, yung pinakamalaking budget yan sa flood control. Bilyon-bilyon, daang bilyon na inuubos. Pero kasi walang Metro Manila, yung master plan, hindi nagagawa. Halimbawa, gusto ni Congressman ganito, maglagay ng ganitong flood control, hindi naman dumaan doon sa betting. Gusto ni Senador, maglagay nitong ganito. Ang nangyari, yung gaya nun, si Bernardo, kaya sumigat si Bernardo, panahon pa yan ni Duterte, papunta kay Presidente Marcos, siya yung nagbibigay ng mga proyekto sa mga politiko. O yan, lagyan natin ng pondo yan. Kaya nangyari sa Bulacan, ghost na yung bandang huli. Nilalapit sa mga politiko, inilalako, malaki ang kickback dyan, itong dyan may lagay. Ganun na nangyari. Question kong, Egay, kahapon meron tayong news item, yung galing doon si Joash, saan nga ba yun? Sa Joash Taguig. Taguig, Oo. okay. Kasi iniimbestigahan na ngayon si Senador Cayetano. Anyway, kumbaga parang isang pader na tuloy-tuloy para matakpan daw yung creek na historically never naman umaapaw. Okay? Pero pinilit nila na magkaroon pa rin ng pader doon. Bakit 30 kailangan ang contractor? Kasi depende sa syudad na... Actually, mahirap mag-comment kasi hindi ko naman nakikita yung actual situation. Ang importante kasi, dapat, especially yung mga flood control, dapat yan, alam natin may kanya-kanya concerns kaming mga congressman, mga senador, pero dapat yan, dadaan yan sa Regional Development Council. Para Dapat kasi, pag mga congressman, senador, wag nang mangialam. Wag nang mangialam sa budget. Ibigay nyo na lang sa lokal na pamahalaan. Di ba? Dapat may magaling na namumuno dyan. Dapat nga ilagay nyo na lang mga Iglesia ni Cristo na mga auditor Sila na lang ang ilagay nyo para mawala ng korupsyon Di ba? Ngayon, puro korap. Puro buhaya. Tingnan nyo ang nangyari. Lahat kinukulong. Wala namang nakikitang, tignan nyo, baha-baha na, walang ginagawang gobyerno. Racket-racket ang ginagawa, sabi wala nang baha. Tingnan, punta ka sa Hagonoy, Marilao. Malabon, Metro Manila, Giaraneta, baha na naman. Sasabihin, wala. Ay, naku mga kababayan. Manila Bay, naging dugyot.
Nung panahon ni PRRD, naging turista yan. Tourist spot. Isa tayo sa mga nag-promote. Buong mundo, pinanood yung video ko. Meron pa tayong umabot sa 20 million na views. Ngayon, mga mema lang. Mema Tot, Mema Sabi, Mema Alicia. Yan. Diba? Puro mema. Walang ginagawa. Puro kurap-kurakot. Nabibet. Kasi ang proseso dyan, ako halimbawa, for example, may gusto akong proyekto, magkakaroon akong consultation with the people, with the different government agencies. Pagkatapos, i-request ko yun. Dadaan ngayon. Tapos papasok yan sa NEP. Kung sa tingin nila tama, papasok siya sa National Expenditure Program. Tapos malalagay yan sa General Appropriations Act. Saka may implement. Ang nangyari kasi dito sa flood control, dahil nga sa kickback, at tingin ko sila, Engineer Bernardo yung nagpauso nito. Nagpauso nito. So, kaibigan nila yung mga senador, kaibigan nila yung mga congressman, maglalagay sila ng proyekto, tapos popondohan. Pero nung bandang huli, naubuso na. Gaya sa Bulacan, di ba? Pinondohan, hindi naman na-implement. Tapos pinondohan uli, hindi uli na-implement. Yung pangatlong pondo, saka lang i-implement. Ang kawawa, yung contractor ng pangatlong, kahit ginagawa niya, damay na siya dun sa problema. So, palagay ko, sistema. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hindi tinuloy ni Pangulong Marcos yung Independent People's Commission? Kasi nga hawak. Naku po mga kailangan pa bang i-memorize yan? No? Tignan nyo, may papakita ako sa inyo ha. Ito po, tignan nyo po ha. Tignan nyo po. Meron tayong papakita. Magaling po ito eh. Ibang klase, no? Abay, matindi pala yung away ni Irice at ni Castro. Ito na. Abay, matindi pala yung away ni Irice at ni Castro. Nakakatuwa dahil yung dulo, sinabi ni Irice, ha? Huwag kang tataka sa 2028, ha? Galing nito eh. Parang alam ni Irice ang mangyayari, ha? Oh. Ano ka ngayon, Auntie Claire? Itong content ko na to, isi-save ko talaga ito. Hanggang 2028. Ito yung magpapatunay na kung tumakas si Auntie Claire, aba, tama si Irice. King ina kasi to si Auntie Claire, ha? Sinatanong kasi ni Irice, bakit hindi pa nakakasuhan si Romualdez? At yung sinabi ni Marcos ay optics lang. Kumbaga palabas lang. Kumbaga drama lang. Wala naman talagang substansya. Ha? Isipin nyo naman, yung 4 na Marines kung saan sila ang nagdiin na nag-deliver kay Romualdez, yung 4 lang na yun yung tinarget na bumaliktad. Yaman. Kung lahat pala, ha? Kung lahat pala ng ex-Marines, kung lahat pala yon sila ay nagsalita laban kay Romualdez, abay, lahat sana sila naging sana all. Yaman, bayot no. Sayang Kaya ang hindi bayot. mahinog-hinog eh. Kulang ng kalburo. Tingin ang buhay na to. Oh, Ina. niloloko na tayo, kumakampi pa rin kayo. Sayang ang bayot. Sayang ang bayot. Mabuhay ka, Congressman Irice. Sa 2028, Sayang ang ha? bayot. Huwag natin patakasin yung hayop na yan. Ayan mga kababayan ko. Anong masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Salamat sa inyo at subscribe po, like at share
At i-comment ang inyong mga opinion dito. At sana po i-like nyo yung video mga kababayan. At shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po.